Ganyan dapat ka-visible dyan sa harapan. Si tricolor ko minsan parang nagmi-milk confetti din siya. Ito parang itong kanyang latest na down dito, oh, parang milk confetti. Unahin kong i-flex sa inyo itong 2020 collection ko na si Tigrina Superba Alocasia. Ayan, na talagang sobrang nahook ako nitong halaman na to. Kasi nga noong syempre kasagsagan ng mga nagsisipaglabasang mga iba't ibang halaman noong 2020, ay ito talaga yung isang nakapagpahook sa akin na ayan nga napapanood ko sa mga mga plantito din na ito na-flex nila yung ganito nila. So talagang ayun, sabi ko gusto kong makabili din ng ganito. Timing naman na may nagtitinda ng mga halaman dito sa malapit lang dito sa aming street, at ito meron siyang ganito, and ito lang yung pinaka maliit noon, nag-iisa, nasa 1 feet siya noon, kaya binili ko na siya talaga, grinab ko na siya kahit medyo mahal siya noon, 450 siya noon. And then yung mga ganito na katataas noon ay nasa 1K, ganun na yung tinda nung seller noon. Kaya ayan, hindi na ako nagdalawang isip talaga, kinuha ko na siya talaga. Ayan, 500 noon to, natawaran ko naman siya, nakatawad naman ako ng 50 pesos, binigay naman sa akin ng seller ng 450, na talagang napakaganda kasi nito, napakakapal ng kanyang dahon. And yan yung details din sa likod niya, oh, ayan, ganyan. Parang yung makikita dito sa kanyang dahon ay ganyan din sa kanyang stalk. Ayan, makapal. Meron pa yung isang ganito, si Zebrina, pero mas makapal ito, and mas maganda ang dahon para sa akin. Mas payat ang dahon nito yun, mas malapad. Ayan, and meron naman siyang bagong dito, ayan, pa-unfurl. Medyo lumiit nga lang tong mga mga dahon niya, mas malalaki noon nung mga 2022 ganyan, mas malalaki ang mga dahon niya. At least naman ay kahit mahal siyang nabili ko noon, at least naman ay hanggang ngayon nagtatribe pa rin. Ayan, na matibay na rin siya kahit lagi siyang nauuranan. Ito yung lagi kong nilalagay din noon sa loob ng bahay nung medyo maliit pa siya. And then nung medyo lumaki na siya, nilabas ko na, dito ko na lang siya nilalagay sa gilid para kahit mahangin ay hindi siya mababali. Kaya si Tigrina Superba Alocasia. Ito ring aking 2021 collection na si Red Lipstick Caladium. Ayan, isa rin to na nakapagpahook sa akin ng sobra. Ito rin ay may kamahalan din nung nabili ko, guys. Pero hindi ganito kalalaki yung niya noon, mga dinadahon niya. Ngayon mas malalaki yung mga dinadahon niya, kaya ayan, nakakatuwa lang na kahit hindi ganun karami yung dinadahon niya, ay malalaki yung mga iba niyang dahon. Ayan lang, medyo marurumi yung dahon nila kasi kanina nga may nagtatrabaho na naman dito sa bodega kasi itong katabi ng bahay namin, yan, nag-aayos sila kanina dyan sa taas. And ito pa, yung kalsada namin dito ay inaayos din, kaya grabing alikabok nitong mga halaman ko. Ayan, napakaganda naman kasi nito na caladium. Ayan, kahit hindi na siya yung
masasabing um, rare na caladium na common na lang to ngayon ay napakaganda pa rin niya. Ayan, sobrang napakatingkad nitong red dito sa kanyang dahon. Ito pa ang isang nakapagpahook sa akin ng sobra. Itong aking 2022 collection na si Tricolor Confetti na Syngonium. Ayan. Napakaganda naman niya kasi, oh, grabe. Oh, na talagang yung mga binibigay niyang mga dahon, bawat dahon niya ay may iba't ibang pattern. Ayan, oh. Ito yung pinaka latest niya dito sa, ito yung kanyang main na stem. Ito, pinutulan ko lang siya. Ayan. And then ito na yung bagong growth niya dito. Ito na part. So napakaganda. Grabe. Lalo na ito kasi makikita mong kompleto talaga yung kanyang kulay dyan. Tricolor talaga. Beautiful. Tricolor Syngonium. Tricolor Confetti Syngonium. Ito pang isang old collection ko rin ng Syngonium. Ito si Strawberry Eyes na ano siya guys, nabali, nadagalan kasi to nung itong nakaraang bagyo, si Pepito. Ayan, o. So talagang ito noon ay binabalik-balikan ko rin noon ito sa palengke para mabili lang. Ayan, kasi nga napakaganda niya, lalo na kapag ayan, bagong unfurl to, kitang kita yung pagka pink nito, itong kanyang variegation. Sayang na bali. Yan, o, may palabas pa sana na isang bagong dahon, o. Bye bye na itong dahon na to. Ito pang aking si Milk Confetti. Ayan. Yan nyo naman kasi, napakaganda. Ayan, ito yung bagong unfurled leaves niya. And meron pa siyang isa dito na upcoming. Ayan, ito. Yung mga old niya, ganyan ang itsura. Ito. Pero mas maganda kapag medyo malalaki yung mga pink na makikita sa dahon niya. Pero maganda pa rin siya. Si Milk Confetti Syngonium. Pagkaiba sila ng ganda ni Tricolor. Ayan. Si Tricolor ko minsan parang nagmi-milk confetti din siya. Ito parang itong kanyang latest na down dito, o, parang milk confetti. Pero may makikita ka namang green na konti dito. Kaya may identify mo naman na tricolor ito, si si Tricolor Confetti. Kasi si Milk Confetti ay talagang puro ano lang yung makikita sa kanya. Ito naman ay may nakikita namang mga green na konti sa kanya. So yun yung difference nila. Ayan. Si Confetti, Milk Confetti ay cream lang, saka mga speckles na pink yung nandyan sa kanyang dahon. Ito ring cute na si Tricolor Aglaw. Ayan, sobrang nahook din ako nitong halaman na to. Ayan, so napaka cute niya kasi maliit ko naman siyang nabili. Kaya lang nabawasan na yung kanyang dahon. Dadalawa na lang siya. O sana naman ay mabuhay naman sa akin to. Ayan. Dahil gusto ko siyang makita araw-araw dito sa aking munting hardin. So sana ay mag-thrive ka naman sa akin.
nabasa ito nung nung bagyo. Hindi ko na siya naipasok, so sana ay hindi naman siya magkakarutrat. Siguro palitan ko na rin siya ng potting mix. Ayan. Ito ring aking variegated money tree na cookies and cream or batik. Ayan. Sobrang naakit din ako dito sa halaman na to. And tingnan nyo guys, ito yung mga dahon niya na maliliit nung time na nabili ko 1 month ago. Ito na yung dalawang yon. 6 guys itong kanyang mga nilabas na dahon. Ayan, compared dito sa mga dati ay 5 piraso lang mga dahon niya. Ito din 5 piraso, pero ito 6. Ayan, so napakaganda nito. Kaya ito rin yung isang pinasok ko din talaga nung bagyo, kasi talagang sobrang nahangin yung mga dahon niya. Sayang naman kapag masira. Ito pa si Red Army, talagang naano din ako sa kanyang foliage, na-hook din ako. Ayan, na parang yung kanyang dahon ay mix ng yung rotundum na aglaw. Yung rotundum kasi ito may ganyan siya, may yung veins niya ay red, ganyan yung design ng kanyang dahon. And then ito naman pinaghalo na ayan, rotundum, and then yung mga green niya diyan sa dahon. Ayan, na parang sa army. Ayan, kaya tinawag siyang Red Army. Sana ay mapalago ko rin ito. Ito ring si Mirabilis, kaya lang wala akong may pakitang dahon niya ngayon dahil yung nag-iisang dahon niya, yung naunang dahon niya guys, noong time na nabili ko ay nanilaw na. Ito na lang yung kanyang bagong dahon, kaya lang hindi pa nga nag-unfurl. Matagal pa to, kaya mag-insert na lang ako ng picture ni Mirabilis. Of course, itong aking isang philodendron na si variegated pearl marks. Ayan, na kahit ang liliit nung dahon niya noon, ganito lang. So ito pala yung mga ibang dahon ata. Ay hindi, yung nasa likod pala. Or parang ganyan lang yung mga dahon niya noon, na ilang piraso, 4 lang yata. So 2022 ko ito nabili noon, 150. Samantalang ngayon ang lalaki na ng dahon na mga ilang leaves na rin ay 50 pesos mo na lang mabibili ngayon. Pero okay lang naman, worth it naman, kasi ayan, nakikita ko namang napakaganda niya ngayon. So ayan, ito rin yung isang nakapagpahook sa akin na halaman ko. And then itong aking all-time favorite na philodendron, si silver sword or silver arrow. Ayan, na kahit nasa 2 inches lang yung size ng kanyang dahon nung time na nabili ko noong 2021, ay talagang binili ko siya and 200 pesos nung time na yon. Imagine, ang mahal nung time na yon. Pero ngayon makakabili na tayo ng 100 pesos, may 3 dahon na ganito na kalalaki. Parang ito, nung nabili ko ito, kasi hindi ito yung original ko guys ha, nandito sa likod. Ito, lumiit nga lang kasi nga nagka-problema siya noon. Pero at least ngayon ay ayan na siya. Medyo nakalaki na rin yung mga dahon niya. Ayan. Ito, pangalawang bili ko na to kasi nga ayaw kong mawala to dito sa aking collection. 100 pesos to ang bili ko noon.
na patatlong dahon. Ayan. And then ito na yung mga naibigay niyang mga dahon sa akin. Palima na. Ayan o. Mas matataba. Ito yung pang lima. Ayan na. Kasi nga yung kanyang dahon din ay kakaiba. Silver. Ayan. Lalo na kapag maliliit pa yung dahon, mas ma-appreciate yung kanyang pagka-silver. Although kita naman yung pagka-silver niya ngayong malalaki ang dahon niya. Ayan. Itong kauna-unahang collection ko ng Anthurium na velvety. Ayan, si Magnificum. 2021 ko siya na collection. Or, ay hindi. 2020 pala. Ayan. Na medyo may kamahalan pa to noon. Pero, ayan. Okay lang naman. Kasi ngayon, hanggang ngayon naman nakikita ko naman na ayan, nakakapagbigay pa rin siya ng dahon sa akin na hindi pa ito yung talagang mga malalaking dahon, pero okay na rin ako dyan sa mga sizes niya. At least ay malalaki na rin to para sa akin. Ayan na, may 6 siyang dahon ngayon. Napakataas nitong kanyang latest, guys. Sobra. So hindi ko pa siya nailipat sa mas malaking pot. Ayan. Ito rin si Clarinervium na Anthurium. Ayan. Sobrang nahook din ako nito. Kasi nga, tingnan nyo naman, napaka yung kanyang shape. Napaka heart shape talaga siya. Heart shape. Compared sa mga ibang Anthurium na collections na yung mga velvety type. Ayan. Napakaganda. Nagpapaganda rin talaga yung kanyang veins na nagsisilver yan. Silver na maano ba siya? Parang may crystal yung veins niya. Ayan. Kaya lang yung kanyang bagong dahon ngayon hindi maganda Ayan yung kanyang bagong dahon. And then itong variety ng Diphen. Ayan na si Reflector. Kaya lang hindi maganda itong mga dahon niya. Hindi gaano visible yung mga speckles sa kanyang dahon. Pero dito sa likod mas kita Ayan ganyan. Ganyan dapat ka-visible diyan sa harapan. Etong meron siyang bagong idadahon dito, pa-unfurl. Ewan ko lang kung kita yan diyan sa dito sa harapan ng kanyang dahon. Pero napakaganda nito. So insert ko na dito sa screen yung una kong ganito, guys, na maganda yung kanyang dahon. Kasi namatay yon. Buti na lang ay pina-freebie naman ako ni ate seller ng isa. Kasi nabanggit ko sa kanya na namatay yung nauna kong binili sa kanya. So sana naman ito hindi na magka-problema. Kasi medyo sensitive daw din ito na klase ng Diphen. So sana naman ngayon ay mag-thrive na siya sa akin. Kasi talagang nahumaling ako dito na klase ng Diphen. Napakaganda naman niya kasi velvety ang kanyang dahon. And ito ay parang nagluluminous, and kahit yung mga speckles niya dyan sa kanyang dahon. And then yung iba, guys, ay through pictures ko na lang sila may papakita dahil na deads na yung mga plants ko na yun na talagang sobrang nahook din nila ako. Gusto ko mang alagaan sila, ay hindi naman sila nagtatribe dito sa aking place.
Ayan. And then yung isa naman or dalawa ay ayun, true pictures din. Buhay pa sila kaya lang wala silang dahon ngayon. Wala akong maipakitang dahon nila ngayon. Kaya true pictures na lang muna.